Magandang umaga po muli sa atin mga kahumbady. Ngayong araw po ay ating pag-uusapan ang pagkakaiba ng pre-selling at ready for occupancy or RFO. Isa-isahin po natin ang kanilang mga advantage at disadvantages para matulungan ka na makapagdesisyon kung ano ang pipiliin mo at yung mas nababagay po para sa iyo. Ngayon una po natin na ay di-discuss ay ang tungkol sa pre-selling. Ang pre-selling po, kapag sinabing pre-selling ang isang project, ibig sabihin po nito, ito po ay nasa land development stage pa. Hindi pa po nakatayo ang units. Ibig sabihin, hindi pa po constructed. Ang kagandahan po nito ay marami po tayong pagpipilian sa inventory. Makakapili tayo ng pwesto ng ating bahay kung saan parte ng subdivision ang gusto nating piliin. Pwedeng malapit sa gate, malapit sa clubhouse, or morning sun view. Yung mga ganun po ay pwede nating mapili kung pre-selling ang ating kukunin na project. At dahil nga ito ay newly launched, karamihan dito ay mas mababa ang presyo at meron po itong mga discounts. Yes po, tama po ang inyong narinig. Once na ito po ay pre-selling pa, mababa ang presyo at kadalasan ay meron itong mga discounts. And then, ang isa pang advantage nito ay mahaba yung timeline natin ng pag-prepare ng mga requirements. Usually, pagka ganitong pre-selling, ang hinihingi lang muna sa atin ay yung mga initial requirements na kakailangan na natin to reserve a unit. Kaya kung ikaw po ay isang investor na hindi nagmamadali at willing po na maghintay, ay nababagay po para sa iyo ang pre-selling kasi habang tumatagal po ang isang property ay nag-appreciate po ang value nito. Bagay po ito sa mga kapwa natin OFW kasi hindi po readily available ang mga requirements nila. So mahaba po ang time natin ng mga OFW para asikasuhin ang ating mga requirements at hindi tayo may stress sa pagkukumpleto ng ating mga requirements. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa RFO or Ready for Occupancy. Kapag sinabi pong RFO, ito po ay constructed na, meaning nakatayo na po ang isang bahay. During the house stripping, makikita mo na po yung deliverable. Yun na po mismo, kung mapili mo yung isang unit na iyon, yun na po yung mapupunta sa iyo. What you see is what you get. Yun lang po ang kagandahan ng isang RFO. Kasi kung ano yung actual na napili mo, yun yung mapupunta sa iyo na unit. Ngayon, ang isa namang disadvantage nito ay talagang mas mahal na po ang presyo nito compared sa pre-selling dahil nga po gawa na at nakatayo na ang isang unit, mas mahal na po siya. Ngayon, ang isa pa is kukonti na lang din po ang pwede nating pagpilian. Very limited na po ang ating options. Kung ano lang po yung open sa inventory, yun lang po ang pwede nating pagpilian. Kasi kalimitan po sa mga RFO na, ito po ay yung mga na-reopen na lang at yung mga na-cancel na units. So, yun po ang ating pwedeng pagpilian when it comes to inventory. And then, mas mababa na rin ang down payment term nito. Usually, 12 months and below na po ito. So, kapag mababa ang down payment term, ibig sabihin, mas tataas po ang magiging monthly equity po natin. So, expect na po natin na mas mahal po ang babayaran natin na monthly equity. At kailangan readily available na rin po ang ating mga requirements kasi in less than a year, once na matapos natin ang ating down payment stage, then ipaprocess na po ito either sa
Pag-ibig financing or sa bank financing. So after a few months, 1 to 3 months, ay pwede na pong ma-turn over sa atin ang ating unit. Kaya kung tayo po ay nagmamadali na lumipat at yung budget naman natin ay pasok doon para sa RFO, so wala po tayo magiging problema kung RFO po ang pipiliin. So yan po ang comparison ng ating RFO units compared sa pre-selling units. Sana po ay nakatulong sa inyo itong video na ito sa inyong pagdidesisyon kung alin nga ba ang property na nababagay para sa inyo. Kaya pag-isipan po natin ng mabuti kung alin po talagang property ang ating kukunin na nababagay po sa ating kakayanan para pagdating ng araw ay hindi po tayo mahirapan magbayad ng ating kukuning property. So I hope nakatulong po ang video na ito at nawa po ay subaybayan niyo palagi ang aking channel at salamat po sa inyong lahat sa panonood dito sa aking video na ito and God bless po sa ating lahat.